kanina ko pa po napapansin, bakit po ba, bira po kasi ako makakita na parang lalaki po umiiyak, Yorme. Kasi ako, Yorme, hindi ako naiyak eh. Bakit po ba, bira po kasi ako makakita na parang lalaki po umiiyak, Yorme. Kasi ako, Yorme, hindi ako naiyak eh. Kasi ako, Yorme, hindi ako naiyak eh. Hey y'all, come look at this. So yun mga ka-Dabbercats, mga kabiyaya sa mabiyayang at maulan na araw sa ating lahat. Kung saan man kayo sa sulok ng Pilipinas, alam ko ngayon ay medyo masama po ang ating panahon. Kasi dito sa Taguig ay medyo maulan-ulan, makulimlim, no? So doble ingat po tayo mga ka-Dabbercats. So ngayon yung papanoorin natin at re-reactionan natin na video na kung saan Buboy Villar ay sinabihan na iyakin si Joey De Leon at ang TBJ. Naku po, eto na naman tayo, Buboy. Buboy Villar, nako. Mukhang iiyak ka dito sa ipapanood kong video, no? So dito sa video na to mga ka-Dabbercats ay tatanggalin lang naman natin ang kayabangan ni Buboy Villar. Na kung saan dito sa video na to ay patunay na siya talaga ang tunay na iyakin. So abangan nyo yan. Tapos ito, panoorin na rin po natin kung gaano sinasalbahin ng Shopee. Shopee ba to or Lazada? No, si Vice Ganda. Alam niyo nung napakinggan ko to, tawa ako ng tawa. Sabi ko grabe naman ginawa kay Vice Ganda, no? Alam mo yun yung basta panoorin nyo na lang sa video natin. Trendon Labador. Wala na pong account sa TikTok at may posibilidad po na kanyang Facebook page ay mawala na din po. Naku, mukhang tinamaan ng karma si Rendon na. Yan yung sumpa ng trademark Rendon Labador. So, dumarating na rin sa'yo. So yan, bago natin dun simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi updated sa ating mga video araw-araw. So ito po yung video mga ka-Dabbercats na kung saan si Vice Ganda ay tinatarantado daw ng Shopee. Naku po, paktay kayo dyan. Oo, paktay kayo kay Smigol. Oo, si Smigol pa naman yung tawag dito yung tigapagtanggol ni Vice Ganda. Naku po, Shopee, yari kayo kay Smigol nito. So ito po, panoorin natin. Shopganon! Ito nga ang viral voice notification ni Vice Ganda sa buy and sell app na Shopee na talaga namang ikinagulat ng karamihan. Once kasi na mayroon kang notif ay maririnig ang boses na ito ng It's Showtime host. Halo-halo ang naging reaksyon ng netizens sa ginawa na ito ng Shopee. Sa katunayan ay mayroong ilang netizens ang gumawa ng reaction video sa bagong notification sound na ito ng Shopee. Narito at panoorin natin. Shopganon! Vice Ganda, oh my God, grabe yung notification sound ng Shopee. Nakakatakot, lalo na kapag madaling araw tapos patulog ka na. Patulog na ako, naka-off na yung lights, papikit na ako, tapos bigla-biglang Shopganon! Papatugtog ako sa sakyan, road trip, ganon, brum-brum, biglang Shopganon! Nagpanilis ako kanina, so gumamit ako ng phone, tapos bigla siyang nag-Shopganon! Tapos meron pa siyang horse sound sa dulo. Sana sinilent mo yung phone. Hindi ako nag-silent ng phone, guys, kasi mabilis mawala yung phone ko. Nakakalimutan ko siya kung saan ko siya iniiwan, kaya hindi ko siya sinasilent. Shopganon! Guys, gano'n na din ba yung notification sa Shopee niya? Like, yung sumisigaw si Vice Ganda. Hindi pa kayo nagugulat kasi ako aning na ako dun sa sound. Like, bigla mag-scroll ako sa tigas, bigla, shop ka na! Gawa, yun si Vice. Ang sino nakaisip ng ringtone na yun para sa Shopee, ha? Sana masaya kasi yung beses na ako nagulat niya yung araw na to. Tulala si ate, oh. Hindi, ano ang iisip ni ate? So yun, maiksi lang yung video. Ewan ko kung bakit naisipan ng Shopee to. Hindi rin natin alam kung tawag dito, kung alam ba ni Vice Ganda to. Kasi medyo awkward lang na may voice
may ganitong sound sa Shopee, no? Oo, tapos may tunog pa ng kabayo. Sa madaling salita, no, kapag napanood to ng Sup-Sup Daliri followers, manggagalaitin na naman yan, paktay kayo, Shopee. Oo, naku po, kayo, yari na naman kayo sa supporters ng Sup-Sup Daliri. Oo, idedemanda na naman kayo. So yun, tapos na to. Punta tayo sa issue ni Rendon Labrador. Siguro, ano bang panoorin natin? Kasi medyo may napanood kasi ako mga Kadaver Cats na kung saan ay parang kini-question siya ng nag-i-interview sa kanya na kung yung mga pinopost niya ba, okay ba, pinag-iisipan niya ba. So ayoko na rin aksayin yung oras nyo, no? So panoorin lang natin yung yung issue na kung saan ay terminated na nga po ang account ni Rendon Labrador sa TikTok at yung kanyang YouTube channel at Facebook page ay may posibilidad na mawala na din po. So ito panoorin natin. So yun mga Kadaver Cats, so ito na po yung video na kung saan ay may posibilidad na mawala na nga ang Facebook page ni Rendon Labrador at YouTube channel. Naku po, nung nakaraan TikTok ngayon nag-iiyak ngayon si Rendon na bakit po daw pinipersonal na siya ng taong bayan. Ayaw ba daw natin na may boses ang bayan? May may tawag dito, may tigapagtanggol. No na Rendon, hindi namin kailangan ng tigapagtanggol lalo't katulad mo. So ito ba, panoorin natin. Matapos ang tuluyang pagkawala ng isa sa social media account ng motivational speaker na si Rendon Labrador, ngayon ay tila nanganganib na ring mabura ang kanyang official Facebook page. Nitong August 31, isiniwalat ni Rendon na sa palagay niya ay nanganganib na rin ang kanyang Facebook page na kasalukuyang mayroong 1.8 million followers. Makikita sa ibinahaging Instagram at Facebook stories ni Rendon Labrador ang screenshot kung saan makikitang may warning sa kanyang Facebook page na ibig sabihin ay posible na rin itong i-deactivate ng social media company. Hindi naman ito ikinatuwa ni Rendon Labrador at pakiramdam umano niya ay nagkampihan ang mga social media platforms sa pagpigil sa kanyang advokasya. Matatandaan na inalmahan ni Rendon Labrador ang pagkawala ng isa sa kanyang social media account na agad siyang nagpasa ng appeal. Subalit, ayon sa pag-iimbestiga ng nasabing social media platform, napag-alaman nila na talagang may mga nolebag ang account ni Rendon Labrador. Kaya habang buhay ng burado ang kanyang account. Karma. May hirit naman si Rendon Labrador sa social media platforms na Instagram at YouTube matapos ang pangyayaring ito. Aniya, baka raw nahihiya pa ang dalawang nabanggit na social media platforms na tanggalin din ang kanyang accounts dito. Baka Instagram at YouTube, nahihiya pa kayo. Baka gusto ninyo na din sundan ang pag-delete ng lahat ng social media accounts ko. Grabe dito sa Pinas, ayaw ninyong magising ang mga Pilipino sa katotohanan. Hindi pa nga ako nakatutok sa inyo, natatakot na agad kayo? Narito naman ang komento ng mga netizens. Dapat kasi, nag-focus ka na lang sa motivational rise mo. Hindi yung pinakikialaman mo, yung buhay ng ibang tao. Congratulations, sir. I'm very sorry for what happened. Sana okay ka lang. Ikalma mo lang, sir. Huwag ka magalit. Congratulations, you deserve it. You deserve it. Stay motivated. Sana sa lahat ng social media, mabura ka. Congratulations, well deserved. Stay motivated, na maibalik pa yan. Nakakatawa lang no?
sa lahat po ng mga imbis na damayan nila si Rendon dahil na ano nga yung kanyang Facebook account, ay nangyari, kinongratulate pa siya sa pagkawala ng kanyang account. Malupit. Si Rendon nata mga ka-Dabarkads ang nakilala ko na kinongratulate matapos mabura ang account. Alam nyo, eto hindi naman tayo masyadong pero deserve na siguro ni Rendon yan. Sa dami niyang pinakailaman dito sa social media. Si Michael B, si Ben Tulpo, TBJ, si Joey De Leon, si Lea Salonga, si Mark Pingris, diba? Ang dami-dami, si Andrea Brillante, halos lahat sinausawan niya na no? Halos lahat ng issue sinausawan niya. Kaya nauso yung parites diba? Kung may marites, may parites. Ngayon si Rendon yan. Ngayon nanganganib nga yung hinahamon niya yung YouTube tsaka Instagram. Baka mamaya patulan ka, umiyak-iyak ka dyan ha. Ngayon pangalan na TikTok account tsaka Facebook account mo ang nanganganib na ay umiiyak ka na. Paano pa kaya pag YouTube tsaka Instagram mo di wala na. Tsaka yung sinasabi mong boses, hindi ka namin kailangan. Kung ganyan lang din ang magiging speaker namin ng tao, ganyan lang din yung magiging boses ng bayan, wag na. Thank you na lang. So yon, mapunta na po tayo dito sa video na kung saan si Buboy Villar ay tinawag na iyakin ng TBJ or si Joey De Leon. Ito po lilinawin ko lang po sa lahat, no. Kahit hindi sinasabi or pinupunto ng mga host ng Peak Bulaga, alam at alam natin at hindi tayo mga bobo at tanga na para hindi natin malaman na kung sino ba talaga ang pinaparinggan ng mga ito. So ito po at panoorin natin. So bali mga ka-Dabarkads, short video lang po ito na inedit lang din. No? Hindi ko po alam kung kailan tong live niya na to nila ng G sa Gedli. Hindi ko alam kung kailan to kasi hindi naman po ako nanonood doon. So pinasa lang din naman po ito. So ito po pakinggan nyo maigi. No, pakinggan nyo maigi. Inulit-ulit tong edit ng video na to. Pakinggan nyo po maigi. Kanina ko ba po napapansin? Bakit po pabira po kasi ako makakita na parang lalaki po umiiyak, Yorme? Kasi ako, Yorme, hindi ako naiyak Bakit po pabira po kasi ako makakita na parang lalaki po umiiyak, Yorme? Kasi ako, Yorme, hindi ako naiyak Kasi ako, Yorme, hindi ako naiyak So short video lang po yun, no. Eto, alam ko maraming aalma dito. Maraming aalma dito lalo na yung mga vlogger ng Fake Bulaga na mga mukhang tolongges, no? Yung mga vlogger ng Fake Bulaga na tolongges. So hindi na natin i-mention yung mga pangalan ng mga vlogger na yan kasi nga sayang sa airtime at wala rin naman tayo mapapala. Una-una, mababa channel, mababa views. Makakakuha lang sa atin sila ng views. Makikilala nyo lang sila mga ka-Dabarkads. Kaya pinipilit po namin na hindi sila may mention dito, no? So alam ko mag-iiyakan na naman sila. No? Kasi sasabihin nila, ay wala naman sinasabing pangalan dun Bakit kayo nagre-react? Ganito kasi yan. Alam nyo, kahit hindi naman kami kasing tanga nyo, no? Kasi hindi kami, yung mga TBJ Defender, hindi kasing tanga ng Fake Bulaga Defender, no? Hindi kasi kami kasing tanga nyo, kaya hindi nyo alam yan. No, kahit hindi sinasabi ni Buboy Villar ang pangalan ng TBJ or si Joey De Leon, alam na po namin na si Joey De Leon at ang TBJ or ang Dabarkads ang sinasabihan niya na iyakin. So ito ang patunay. Buboy Villar, sabi ko naman sa inyo, 'di ba? Kapag magpaparinig kayo sa TBJ, isure nyo na wala kaming makikitang butas sa inyo. So ito po yung pangbara na video kay Buboy Villar, no? Na kung saan ay umiyak ito, no? Grabe yung iyak nito. Akala ko ba Buboy Villar hindi ka umiyak? Ibig sabihin sinungaling pala tong host. Isa sa mga isa sa mga kaibigan mo, 'di ba? Sabi mo kaibigan mo 'to. Ibig sabihin sinungaling pala tong kaibigan mo. Kasi umiyak ka sa kanya. No, Buboy Villar, alam ko nanonood kayo diyan. Shoutout sa inyo diyan, Fake Bulaga.
Penging 1,000. Oo. May 1,000, bibili ko lang ng bibili ko lang ng tawag dito ng doormat. So ito po yung video, panoorin nyo ha. Panoorin nyo. Kapag hindi pa kayo nasatisfy dito sa isang video, may isang video pa tayo. So ito po, panoorin nyo yung mga sinabi ni Buboy Villar ha. So ito po yung video, matagal na po itong video na to, mga ilang buwan na rin. Natatandaan nyo po ba na na-interview si Jose Manalo or si Mayor Jose Manalo, no, na tumawag daw sa kanya si Buboy Villar at umiiyak, nangihingi ng sorry dahil tinanggap niya ang alok ng Tape INC. So paano niya nasabi na siya ay hindi daw siya umiiyak? No? Barado ka na naman na leche kayo. Sabi ko kasi sa inyo ayusin nyo Bago kasi kayo bumanat sa TVJ, siguraduhin nyo wala kaming makikitang buta sa inyo. So ito po Buboy Villar, paano mo nasabi na hindi ka umiiyak? Pakinggan mo to. Jose Manalo may ibinulgar hinggil sa pag-iyak ni Buboy Villar habang siya ay kausap sa telepono. Ito ay nangyari bago tinanggap ni Buboy ang trabaho bilang host sa Eat Bulaga ng mga halosos sa GMA7. Sa isang bagong panayam kay Jose Manalo sa YouTube channel ni Don Sarmino, muling pinag-usapan ang reaksyon ng comedian host sa pag-take over ng ilang mga bagong host sa noontime show ni Eat Bulaga sa GMA7. At dito na pag-alaman na walang anumang sama ng loob si Jose sa mga ito. Sa katunayan, kung sila umano ay magkukrus ang landas, in the future babatiin niya mga ito at sasabihan ng mga katagang good job. Sila umano ay mga artist din na kailangan din ng trabaho, kaya't hindi niya umano magawang masisi ang mga bagong host na Eat Bulaga. Dapat daw ay hindi na sila ikukumpara dahil magkaiba naman daw ang kanilang atake sa pag-host at pagpapatawa. Sa nasabing panayam, may naibuking pa si Jose hinggil kay Buboy Villar na naging malapit din umano sa kanya noon. Natulungan niya kasi si Buboy financially nang ito ay bata pa. Kwento ni Jose nung bata pa si Buboy at nawala ng trabaho, nagpupunta umano ito sa kanya at humihingi ng tulong. Siya ay naawa kaya naman binibigyan niya ito ng chance na umakyat din ng entablado ng clowns kung saan siya rumarakit din. Nakatulong umano yon kay Buboy at sa kanyang ina noon. Bukod dito dahil sa awa sa bata, ibinibigay niya rin ng buo ang tip na natatanggap niya mula sa mga manonood. Kaya naman nang kunin si Buboy sa Eat Bulaga bilang isa sa mga bagong host, nagkaroon ito ng agam-agam sa una na tanggapin ang trabaho. Ito ay dahil malaki umano ang respeto niya kay Jose Manalo na isa sa mga mainstay host ng Eat Bulaga. Ayon kay Jose, tumawag daw si Buboy sa kanya isang araw bago ang first live telecast ng show. Umiiyak daw si Buboy habang siya ay kausap at nagsusori. Humingi ng pasensya ang batang komedyante sa kanya dahil sa ginawa nitong pagtanggap sa nasabing trabaho. Ayon kay Jose, nag-okay naman siya at walang sama ng loob kay Buboy. Kaya naman kung mapapansin, masaya si Buboy habang nasa trabaho dahil alam niyang hindi siya nakaabak ng tao, lalo na sa taong pinagkakautangan niya ng loob. Yun. Narinig niya ha? Tumawag si Buboy Villar kay Jose Manalo at umiiyak. So paano nasabi ni Buboy Villar na hindi siya umiiyak at hindi siya iyakin? Boom! At tama nga naman yung sinabi dito sa video. Masaya daw ang pakiramdam ni Buboy Villar dahil hindi siya nakahapak ng tao. Noon yun, pero ngayon lumalaki na ulo. Nagpaparinig-parinig na. Kasi nga, magkano talent fee? Magkano talent fee nang lumalaban na sa TVJ? Oy, siguro alam nyo, magugulat tayo balang araw, no, na si Buboy Villar, no, magkaroon bigla ng ng Hacienda Luisita yan. No? Siguro malaki-laki talent pin niya. Ikaw babanat-banat ka kay Joey De Leon sa TVJ, no, nang wala ka naman nahihita na alam mo na may tropa ka, 'di ba? Ngayon parang wala talagang respeto tong batang to. Ultimo nga ay magulang, 'di ba? Napanood niyo nung sinabi ni Nanay Christy Fermin na sa magulang hindi niya nga halos bastos sa magulang. Nakita nyo naman, bastos din sa matanda doon sa LRT. No? Kaibigan pa kaya. Natutusin, hindi niya naman talaga tinuturing na kaibigan niya si Jose Manalo.
kung kaibigan ng turing niya dyan, mga kadabarkads, hindi niya tinanggap yan, alok ng tape INC na yan. So, sige, sabihin na natin, kailangan ng trabaho ni Buboy Villar para sa mga anak niya. Pero, ang laki-laki ng kinikita sa YouTube channel ni Buboy Villar, sa TikTok, sa Facebook, 'di ba? Ngayon nga lang bumagsak na kasi andyan na siya sa tape INC. Pero nung mga unang-una pa lang, yung mga dati pa na hindi pa siya nag-ano, ang ganda ng views niyan. No, ang ganda ng views ng YouTube channel niyan ni Buboy Villar at Facebook account niyan. So paano masasabi na naghihirap, no? So Buboy Villar, ito yung sinasabi mo na hindi ka iyakin, alalahanin mo kakaiba ang sumpa ng trademark. Oo, biglang may buwelta yan. Baka mga bandang huli, makikita ka namin, umiiyak-iyak ka na dyan, ha? Baka mamaya biglang rumibat yung mga pinaparinggan mo, mag-iyak-iyak din kayong dalawa ni Isko Moreno. Baka mamaya mag-iyakan kayong dalawa dyan. No, baka hindi nyo kakayanin pag inaraw-araw kayo. Oo. Tapos sisisihin nyo, kesyo puro parinig, si Joey De Leon. Tapos yung mga tulongges na mga vlogger nyo, no, yung mga tulongges na mga vlogger nyo, baka mag-iyakan din. Ay, nako. So kahapon, 'di ba? Kahapon sinupalpal natin sila. Gusto niyo bang mapanood? Binura ko na ata eh. Yung yung tawag dito, yung pagpapasalamat ng mga nananalo sa Gisagetli. May may binabasa na para hindi lang pala mabanggit. Ang TVJ sa show nila ay may pinapabasa na ho. So, nandyan po yan sa video ko, panoorin nyo. Tapos yung kumakalat po na issue mapatungkol sa TVJ, no? Kalat kumakalat na rin nga din po. Ito nga po sa tutusin lang, may video tayo, no? May video tayo na kung saan ay may isang malaking Facebook page na nag-reaction na dito. No, so ipapanood ko na sa inyo para mas maganda, no? Kasi ito na yung pinapauso ng Tape INC ng mga vlogger or site ng Tape INC, no, ng fake bulaga na ang TVG ay nag-scripted daw or scripted daw yung pamamaalam. Oh, alam nyo, tanga-tanga lang talaga maniniwala dito, promise talaga. Ito, panoorin natin. Pagalis ng TVJ sa Itbulaga. Scripted dahil sa kumalat na ebidensya. Viral ngayon sa social media ang video kung saan makikita ang behind the scene ng pamamaalam ng TVJ sa Itbulaga. Totoo nga ba ang usap-usapang scripted at planado ang lahat? Totoo nga bang plano ito ng TVJ at ng mga halosos para paikuti ng mga mamamayang Pilipino? Matatanda ang isang malungkot na pangyayari ang naganap sa Philippine television industry noong May 31, 2023. Pagkatapos ng halos 44 years ay nagpaalam na ang iconic TV host sa sina Tito, Vic and Joey sa longest running noontime show sa bansa ang Itbulaga. Nagulat nga ang loyal viewers ng programa dahil replay ang kanilang napanood sa ere ngayong araw. Pero bago mag-alauna ng hapon, umulaga sa YouTube channel ng Itbulaga ang mga haligi ng show na sina Tito, Vic at Joey para sa kanilang live announcement. Anunsyo ni Vic. Simula ngayong araw May 31, 2023, kami po ay magpapaalam na sa Tape Incorporated. Karangalan po namin na kami nakapaghatid ng tuwa't saya mula Batanes hanggang Hulo at naging bahagi ng buhay ninyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, saan man kami dalhin ng tadhana, tuloy ang 1,001 tuwa. Pagkatapos nito ay lumapit sa kanila ang co-host ng Itbulaga at nagyakapan sila. Ngunit totoo nga ba ang kumakalat na video ngayon sa social media na scripted lamang ang pag-alis ng TVJ sa Itbulaga? Buti na save ganitong video, oras na para malaman ang totoo. Inutusan pa para magyakapan. Scripted pala. Galing nila, take one lang, mga artista nga. Trending ngayon sa social media ang nirepost ng isang vlogger na live ng aktresa si Maine Mendoza noong araw na nag-live ang TVJ at Solid Dabarkads host sa kanilang YouTube channel para ipaalam na aalis na sila sa Tape Incorporated. Caption nito, "Ule pero di kulong. Video credit, Maine Mendoza's Facebook Live."
Makikita sa video na ito ang pamamaalam ng iconic trio sa mga solid na barkads. Sa video rin na ito makikita na pinapatahimik ng isang babae ang live audience para hindi magingay. Ganun na rin ang pag-guide nito kina Tito, Vic at Joey habang sila ay nagsasalita. Nahagip din sa video na ito na may binabasang script ang TVJ na nakasulat sa Manila paper. Makikita rin na pagkatapos magpaalam ni Tito, Vic at Joey ay minandohan ng babae na magyakapan ng mga host. Sa huling parte ng video na ito, ayon pa nga sa uploader ay mission accomplished. Maraming solid dabarkads ang nagalit sa video post na ito ng isang vlogger. Broadcast, ikaw ang dapat kasuhan. Sana makita ito ng TVJ para hanapin ka at makulong ka. You are making no sense. Lahat naman gumagamit ng idiot word para hindi makalimutan sasabihin. Normal naman yan para wala sila masasabi na mali or di sila magkakamali sa sasabihin nila. Perfect kasi tayong mga viewers eh. Alam nyo, totoo to, no? Totoo tong mga sinabi ng netizen, ng TVJ, mga legit supporters. Totoo naman lahat naman ng mga noontime show gumagamit na script. Bakit? Diba, sinabi ko na nga, bakit yung kala Vice Ganda, yung sa fake bulaga, no? Yung pagpapaalam nila Vice Ganda, hindi ba naka-script? Yung naka-script yun, posibleng hindi. No? Tsaka ito, yung sinasabi nyo na planado na ng TVJ yung pag-alis nila. Ito para sa kaalaman nyo. Sino ang planado na? Ang TVJ or ang Tape INC? Siyempre ang Tape INC. Alam, paano ko nasabi? No? Biruin nyo, walang kaalam-alam ang TVJ na pinaparegister na nila lahat ng mga segment, pati yung Tito Lungit Bulaga sa Ipopil. Paano nyo nasabi na preparado na ang pag-alis ng TVJ? No? Or scripted or planado na? No? At sinasabi nyo, sinasabutahin ng TVJ ang Tape INC? What? Mag-isip-isip nga kayong mabuti. Kaya nga umalma, no? Ulitin ko sa inyo. Kaya umalma ang TVJ sa Tape INC, una, tinanggal na si Raisa May. Ayaw nang halos palabasin, minsan once a week lang. Yung iba pang mga dabarkads, ayaw na rin. Gusto palitan na lahat yung mga host. Diba? So hindi kayang lunukin ng TVJ yon. Tapos, maayos pa sana sa mga ganong yung pag-uusap, yung about dun sa mga tinatanggal-tanggal kasi nga nagbawas na po ng sahod sila Tito Vic and Joey, sila Jose Manalo para hindi na masyadong mabigat sa Tape INC yung mga pasahod ng mga host, 'di ba? Pero ang laki ng kinagulat nila na bakit yung mga trademark, no, yung mga Kaliserie, Pinoy Henyo, One for all for one, pinaparegister na ho ng Tape INC na para maging sa kanila na. Samantalang Tito Vic and Joey yung nagpakahirap niya ng ilang taon na wala pa sila nung panahon na yon na meron na talagang Itbulaga. No? So paano yun yung patunay na kung sino ang totoong yung naka-prepare na. No? Alam naman na nila na kapag nalaman ng TVJ na pinaparegister na nila yung titulo, yung mga titulo na ginawa ng TVJ, alam talaga nila na aalis yan. Kasi nga, sinasabutahin kahit naman din kayo Kayo kaya sabutahin kayo, walang nyain kayo, balaurain kayo, hindi kayo aalis. Aalis kayo, di ba? So dito sa video na to, yung sinasabi nilang yung tinuturuan, normal na yun katangahan na lang yung maniniwala sa ganon. Hindi katangahan na lang yung magsasabi na scripted yung ganon. Normal sa noontime show yun kahit nagpapaalam ka. Siyempre, baka mamaya kung ano-ano baka mamaya kung ano-ano yung masasabi mo dyan, diba? Okay na rin yun na may script ka. At least hindi ka magkakamali sa mga sasabihin mo, hindi mo makakalimutan. At alam naman na natin na hindi naman din pabata ang TVJ, diba? Ay nako, alam nyo, totosin, binaran na natin to. Ngayon, may hamon ako sa Tape INC, diba? May hamon ako sa lahat ng vlogger ng Fake Bulaga. Paano nyo may explain yung pinapanood ko na video kahapon na pati ba naman yung pagpapasalamat ng mga tao ay kailangan pang basahin? Salamat Itbulaga, Yorme and Sedi. Biri mo ba naman yun? Kailangan pa ipabasa para lang hindi mabanggit sa show nila ang pangalan Tito Vic and Joey.
Ang lupit, no? At ayun, mabalik tayo kay Buboy. Buboy, ulitin ko sa'yo ha, baka mamaya bigla kang umiyak-iyak. Akala ko ba di ka iyakin eh. Ano tong pinanood kong video? Alam nyo, minsan naging ano na talaga, no? Alam nyo yung mga host, sila Buboy Bilar, Isko Moreno, Paulo Contis, yung mga una-una pang, yung mga dati pa, medyo okay-okay pa eh, no? Medyo okay pa kasi sinasabi nila malaki respeto nila sa TVJ. Pero patagal ng patagal, doon na natin nalalaman yung tunay na kulay nila. Na talaga, na wala talaga silang ni katiting na respeto sa Tito Vic and Joey. Pinapatunayan nila mismo sa mga sinasabi nila, sa mga pinapakita nila sa kanilang show. 'Di ba? Unti-unti na, 'di ba? Si Yorme pilit na isiningit yung Pepsi na yon, 'di ba? Si Buboy Bilar pangalawang banat na. Mamaya eto hintayin natin si Henyo Master. Ako talaga sinusure ko sa inyo, iiyak yung mga yan. Marami na naman po mag-iiyakan pag bumanat na naman sa Henyo Master, no? Medyo nagpahinga lang, nag-rest lang ng konti ngayon sa inyo Master. Pero tingnan nyo, barado na naman yung mga yan. So kayo, ano masasabi nyo dito sa mga video na ipinapanood ko sa inyo? No? Ayun nga, ulitin ko, hanggang ngayon, mag-pray pa rin tayo na mabawi na ng TVJ ang Tito Lungit Bulaga. Kasi hindi matatapos tong issue na to hanggat nasa tape INC ang Tito Lungit Bulaga, no? Kasi hindi talaga tayo papayag. Huwag tayong pumayag mga kadaberkad naman na mapasa kanila yan dahil kahit balik ta rin mo tong mundo, hindi yan sa kanila. Sa TVJ po talaga yan. So yun po, hanggang dito na lang tong video natin. Maraming salamat and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye.